Okay. So andito nga may iba't ibang way. So bibigay naman sa inyo yung code. So may iba't ibang way naman to display naman nung date. Pwede mag-display ng running time. So pwede kang mag-display by hours, minutes, and seconds. Sige, ano na natin to. Okay. So ito yung mga yan. So pwede iba't ibang klase. So ayun mo display. Sabay na-save to mga to. Nalimutan ko. Okay, so running time, ito display hour, minute and seconds. So same lang din naman dito kanina. Ayan, bar hour today, get hours, variable. Ito show the full current date and the time. Variable today. Equals to new day. We have the variable date. Today, get full year plus. Yan. Plus variable with the time. Yeah. Time. Show date. Diba? Yan. Huh? Then, ano pangalan tong window? Yan. Ay, hindi to. So, ito, pag magkiklik tayo ng button, tapos magpa-pop siya to other windows, ang gagawin lang natin, input type, syempre yung button, then we have the values. Then, lagi katumbas kapag button, meron siyang on-click. Then, sa on-click, may equal sign, tapos double quotation, kung ano yung katumbas ng, kung anong katumbas niyang site. Okay? So, bahala na lang kayo kung anong katumbas niyang site. Magko-call lang naman tayo ng katumbas niyang site. Okay, then slash form. And edit lang natin yon. Palitan natin. Open window. Ay. Ba't iba yung lumalabas dito sa akin? Okay, Control A, Control C, Control A, delete file. File, save as. Open window 2.html. Open window 2. Tayo mag-link ng internet ko. Yung quotation pala mali. Yung single quotation. Yon. Yan. Okay. So ito yung button natin. So gumamit tayo ng input type equivalent to button tapos value. Kung ano makikita natin value doon. So click here to see. So ayun. Tapos on click, then we have the on click, then yung window that opens ko yung pop-ups niya yon is equivalent yung website o site or location kung anong gusto mo kung saan siya i-display. Tapos, so yung syntax natin, ayan, pag website, so open and close parentheses,
Then we have your single quotation. Ayan. Tapos yung link mo. Ayan. Tapos single quotation uli. Tapos yung close natin. Ayan. Close yan dito. Close tong parenthesis. Tapos close nung window. Ayan. Double quotation. Tapos close tab para dun sa button. Okay? Kaya papansin mo, open and close parenthesis muna. Ayan. Open and close parenthesis. Tapos, meron tayong single quotation. Single quotation kasi ito yung para sa link na yan. Single quotation para sa link open. Then we have the close. Then close ng double quotation para dun sa on click is equivalent to double quotation. Kasi ito yung syntax niyan. On click, ayan. Equal sign. Tapos kung ano yung gagawin. Yan. Tapos ganyan, kung meron ka pang ilalagay sa loob, kung anong klase, halimbawa katulad nakatita mo, window, tapos open and close parenthesis. Dan. Tapos, meron pang single quotation kasi yung link mo. So, ganyan yung magiging syntax kapag lagi pag on-click. Okay? Then we have your close body and close HTML. Then, ito namang isa. So, katulad yung open window natin, so mag-click tayo, pero may naka-default kung ano yung sizes ng forms natin. Okay? So, gagawin lang din dyan, page source natin. Yan. So, we have the HTML, head, body. So, naka-form. So, sa form natin, may input type ka. Input type natin is button. Then, yung value niya kung ano yung display. Ayan. Then, we have visit link. Ayun. So, visit link in. Then, on click, then we have the window open. Then, open close parenthesis, yung website. Ayan, yung website. Tapos, comma. Kung gusto mo yung magiging size niya pag inopen natin, ito yung size. Ganyan lang siya. So, lalagyan mo lang siya ng width and height. Yan. Lalagyan natin siya ng comma. Yan. Comma. Tapos, default na size na gusto natin pag in-input siya, lalagyan mo lang siya ng width and height. Yan. Tapos ganun din sa iba, input type, button, yung value, on click din siya, window open din, HTML, HTTPS, yan. Kung anong site, kung anong form yung gusto mo i-display, lalagay dyan. Tapos meron kang width and height. Okay, so pare-pare lang silang 200 pag in-open, same lang. Okay, then on click, ganun din naman for AccuWeather, then ganun din within height, for the input type, ganun din button, value naman visit YouTube, tapos yung website na gusto mo. Then lalagyan mo lang din ng width, then close form, close body, and close HTML. Okay, so pag ganyan, pag niran natin, ito yung tsura ng main form mo o main windows, ganyan. Tapos pag pinindot natin siya, may default siya ng 200 yung height, 200 ding width. So, ganun din, pare-pares lang silang 200, yan. 200, then 200. So, ayun sa YouTube, baka yung site ko mali. Sige, ayusin lang natin yung link ng YouTube. Filter lang natin ng youtube.com. Yan. Yes. Ha? Ano yan? Ano yun? May utang pa siya sa akin.
Yeah, wait. Tayo ng YouTube. So check lang natin yung ano. Window on click, window dot open. Yun. Check natin ulit. So yun. Yan. So okay na. So ganyan po pag gamit ng on click. Okay? O yung pop-ups ng Windows sa bawat buttons natin. So syntax natin, input, we have the type, the value, kung yung display, then yung on click, ganyan. Then anong klase on click siya? Di ba minsan on click based on the function calls? Ito na yung example natin kanina, yan yung mga function call. So ito on click natin pero gamit naman natin ay window open. Yan. Then open and close parentheses. Then pwede mo siya maglagay ng default size using width and height. Yan. Tapos copy paste lang natin kung pare-parehas lang din naman yung content or kung pare-parehas lang naman yung display. Okay? Okay. So yan po yung topic natin for today. Kasi yun nasa PowerPoint last week, same lang din naman yun. May mga last part naman doon, it's just the additional info lang din naman, which is yun naman ginawa naman natin today. Ayan, more on JavaScript syntax, which is mga ginawa natin today, variables. So halos same lang din naman. Okay. Pero mas more on sample lang din naman siya. Okay? So meron lang hindi ko na-discuss dito yung siyempre yung for loop tsaka yung loop while and do while. Okay? Which is sa mga susunod na araw din naman. Okay? So may tanong po ba? Uploaded na yung video. Uploaded nito yung PowerPoint na ginamit natin ngayon, uploaded na siya. So yung video na lang later on isisingit na lang natin. At sisend ko na rin pala itong mga codes na to. Send ko na lang yan kakap sa GC nyo. Dala lang sa GC natin kasi yung file na mismo yung bibigay ko sa inyo para itong buong file na to. Ito na lang yung bibigay ko sa inyo para matest nyo na lang din naman siya. Okay? So may tanong po. Wala po, sir. Sana po, sir. Dito ko na lang sa GC nyo ibibigay yung excuse me po. Sino ba yan? Sisend ko na lang. Ayan, sinend ko na pala. You may slow down to so you will limit how you often compose something or do in a given amount of time. Why I'm seeing this? Wala. Sino yung mga hack ng Facebook ko? Ba't may nag-hack ng Facebook ko? O yun, sir. May security check ko. Sino nag-hack ng Facebook ko? Okay. So, sinend ko na yung file. Ayan, nakita nyo naman sa GC nyo, di ba? Sinend ko yung mga file na ginawa today. So, pwede nyo naman i-copyhin na lang yan para ma-check nyo na lang yung mga possible errors. Kung automatic nag-run naman yan. So, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay. So, may question pa po? Mag-discuss pa ako. Basta yung exam natin, i-upload ko lang naman yun. Tsaka yung mga activity. Tapos sabihin ko naman sa inyo kung kailan yung deadline ng bawat yun. Ha? Okay po. Sige po. So, Sir, 50,000. So if there's babalik sa Facebook mo, sir. So if there's no further question, so ano 50,000 ka dyan, love please.
So there's no further question. So that will be all for today. So kita na tayo bukas para sa algorithm sa subject natin. Sa info security using packet tracers. Okay. So nasa video na ba yung pinapagawa ko? Parang hindi ko pa nakita may nag-submit sa akin. Check ko na lang ha.